Grabe, alam mo ba na ang mga labi ng mga apostol hindi nawawala sa kasaysayan, kundi matatagpuan mismo sa loob ng simbahang Katolika? At kung totoo po ito, ibig sabihin ang Catholic Church ay direktang konektado sa mga apostol. At kung ganoon po ito talaga ang tunay na apostolic church. Now, anong ibig sabihin ng apostolic? Kapag sinabi pong apostolic church, hindi lang po ibig sabihin ito na naniniwala sa mga apostol. Mas malalim pa roon. Ang apostolic po ay may tatlong mahalagang kahulugan. Itinatag ng mga apostol, sumunod sa kanilang turo, may tuloy-tuloy na continuity mula sa kanila. Ibig sabihin po, hindi ito bagong imbento. Hindi ito sariling interpretasyon lang. Hindi po ito biglang lumitaw centuries later. Ito po ay direktang konektado sa simbahang itinayo ni Kristo sa pamamagitan po ng mga apostol. Sa Acts chapter 2 verse 42 po sinasabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi na kanya-kanyang interpretasyon, sariling revelasyon. Hindi po sinabi na bahala ka sa faith mo. Ang unang Kristiyano po ay naka-anchor sa teaching ng mga apostol. Ito pong malalim na katotohanan dito. Ang unang simbahan ay hindi po Bible community, hindi po yan self-interpretation movement. Ito po ay apostolic community. Ang authority nila ay galing sa mga apostol na personal na tinawag ni Kristo. Now, ito pong critical point. Marami ang nag-iisip na basta pareho ng belief, okay na. Pero sa Biblia po, hindi lang doctrine ang ipinasa. Ang ipinasa rin ay authority, teaching, mission, sacramental life, leadership. In John chapter 20 verse 21, sinasabi po dito, as the Father sent me, so I send you. Ipinadala po ni Kristo ang mga apostol, hindi lang po bilang teachers, kundi bilang authoritative representatives niya. Ito po ang tinatawag na apostolic succession. Ibig sabihin po ang authority ng mga apostol ay hindi po namatay kasama nila. Ito po ay ipinasa sa susunod na leaders ng simbahan. Ito pong malalim na reality. Kung wala pong apostolic succession, paano mo malalaman kung alin ang tunay na teaching? 'Di ba? Dahil kahit sino po pwedeng magsabi na ito interpretation ko. Ako ang may tamang interpretasyon. Hindi po ganoon. Kaya mahalaga talaga ang continuity. Mahalaga talaga ang koneksyon mula sa mga apostol. Kakirs, hindi po mystical figures ang mga apostol. Hindi po sila legends lang. Totoong tao po sila. Naglakad kasama ni Jesus, nangaral, nagdusa, namatay bilang martir. At tulad po ng tunay na tao, sila po ay inilibing. At ito po ang nakakagulat. Marami po sa kanilang mga labi ay nasa loob mismo ng Catholic churches. Hindi po random museums. Hindi po hidden secret places, kundi nasa loob po ng historical Christian worship sites. Una po dito, si Simon Pedro. Pinako baliktad sa Roma sa panahon po ni Nero. Bakit pa baliktad? Dahil ayon po sa tradisyon, hindi niya itinuturing ang sarili na worthy mamatay tulad ni Kristo. Kung babalikan po natin in Matthew 16 verse 18, sinabi dito, you are Peter. Si Pedro, ang unang leader ng apostles, visible head ng early church. At saan siya namatay? Sa Rome. Now, sa ilalim po ng Vatican, may necropolis, may ancient tomb, may inscriptions na Peter is here. At sa ibabaw po nito ay itinayo ang St. Peter's Basilica. Ito po malalim na punto dito. Hindi po magtatayo ang early Christians ng pinakamahalagang simbahan nila sa ibabaw ng fake tomb. Ipinapakita lamang po nito na alam nila kung nasaan si Pedro. Kaya maliwanag po yan. Sunod po dito si Tomas. Marami po ang nagugulat dito. Umabot si Apostle Thomas sa India. Dinala niya ang ebanghelyo roon at namatay bilang martir. Hanggang ngayon po, nandoon po ang kanyang libingan sa India. Now, bakit mahalaga ito? Dahil pinapakita po nito, historical ang mission ng mga apostol. Hindi sila symbolic figures lang. Totoong kumalat ang simbahan sa buong mundo. Sunod po dito si James. Si James po the Greater ay konektado po sa Spain. Ang kanya pong libingan sa Santiago de Compostela ay isa sa pinakamalaking pilgrimage sites sa Christianity. Ito pong malalim na obserbasyon dito. Iba-iba pong lugar. Sa Rome, India, Spain, Turkey, pero isa pong pattern. Preserve, honored, nasa loob mismo ng simbahan ang kanilang mga labi. Ibig sabihin po, pinangalagaan ng simbahan ang memory at continuity ng mga apostol. Now, bakit nasa Catholic Church ang mga labi? Ito po ang simpleng logical question. Kung ang mga apostol po ay hindi konektado sa Catholic Church, bakit ang kanilang mga labi ay nasa Catholic Churches? Kung sinasabi nila na peke ang Iglesia Katolika, bakit ang mga libingan ng mga apostol ay nasa Catholic Church mismo? Now, sino ngayon ang nag-preserve sa kanilang alaala?
Sino ang unang nagtipon sa kanilang mga libingan? Sino ang unang nagtayo ng simbahan sa ibabaw nito? Ang early Christians po. At anong tawag sa early church na iyon? Catholic Church. Wala pong iba. Now, in 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, sinasabi dito, hold fast to traditions, whether by word or letter. Ito pong malalim na katotohanan dito. Hindi lang po Bible ang pinasa ng mga apostol. Pinasa rin nila ang oral teaching, ang worship, ang traditions, ang liturgy, ang authority. Ito po ang dahilan kung bakit may continuity. Now, ito po ang napaka-importante dito. Ang Catholic Church po ay hindi lang po one denomination among many. Ito ang historical continuation ng early apostolic church. Now, hindi po dito nagtatapos ang kwento. May mga tao po na direktang tinuruan talaga ng mga apostol. Halimbawa na lamang po, si Ignatius of Antioch, student po siya ni Apostle John. Si Polycarp, student po siya ni Apostle John din. Si Saint Clement of Rome, connected po siya kay Peter and Paul. Now, bakit ito mahalaga? Dahil may chain po ng continuity. Hindi po naputol ang linya. From apostles to the church fathers to the bishops hanggang sa ngayon. Ito po ang apostolic continuity. At tanging sa Catholic Church lamang po mapapatunayan na ito'y totoo at ito talaga'y hindi nawala. Now, ang Catholic Church po ay hindi biglang lumitaw centuries later. Makikita mo po ang continuity nito sa teachings, sa sacraments, sa bishops, sa writings ng church fathers. Now, kapag binasa mo pong writings ng early Christians, mapapansin mo may Eucharist, may bishops, may apostolic authority, may devotion, may liturgy. Lahat po ng ito ay Catholic in nature. Now, kapag pinag-uusapan po ang mga labi ng mga apostol, maraming tao po ang iniisip na tradisyon lang yan siguro. Coincidence lang yan siguro. Pero kapag pinag-aralan mo po na mabuti ang history, mapapansin mo po, hindi ito basta random. Hindi po accident na na-preserve ang mga labi ng mga apostol. Isipin niyo po ito, halos 2,000 years na ang lumipas. Dumaan ang mundo sa persecution, sa wars, sa invasions, sa pagbagsak ng empires. Pero bakit hanggang ngayon, alam pa rin kung nasaan si Peter? May continuity ang mga relics. May ancient churches sa ibabaw ng kanilang libingan. Hindi ba nakakagulat iyon? Now, tandaan po natin ito. Ang mga unang Kristiyano ay hindi po naglaro sa history. Ang mga unang Kristiyano po ay handang mamatay para sa pananampalataya. Kaya hindi po nila basta gagawing fake ang mga lugar na ito. Kapag nagtayo sila ng simbahan sa ibabaw po ng isang libingan, ibig sabihin po nito, may malalim silang conviction na nandito talaga ang mga apostles. Now, hindi lang po sa historical preservation ito, may spiritual significance din po ito. Dahil pinapakita po nito na hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang simbahan. Hindi naputol ang continuity. Hindi nawala ang apostolic foundation. Ito pong tatlong mahalagang bagay na pinapatunayan po nito. Una, continuity. Tuloy-tuloy ang linya mula sa mga apostles hanggang sa ngayon. Hindi po nawala ang tunay na church tapos bumalik lang. May continuity talaga. Tuloy-tuloy po yan. Hindi po nawala kahit sa anumang panahon. Pangalawa po, may identity. Alam po ng simbahan kung sino ang mga apostles. Alam nito ang kanilang mission, ang kanilang teachings, ang kanilang memory. Hindi po vague ang history. Maliwanag po yan. Pangatlo po, may historical reality. Totoong nabuhay talaga ang mga apostles. Totoong nangaral po sila. Totoong namatay sila para kay Kristo. At ng kanilang presensya po ay naiwan sa kasaysayan. Now, ito pong malalim na katotohanan dito. Hindi lang po doctrine ang nai-preserve ng simbahan, pati memorya po at saksi ng mga apostol. Dahil ang Christianity po ay hindi myth. Ito po ay historical faith. Now, anong ibig sabihin nito sa iyo? Ngayon, maaaring sabihin po ng iba na interesting history yan. Pero hindi lang po iyon history lesson. Ito po ay personal talaga na tanong. Nasaan ang tunay na simbahan? Kung si Kristo ay nagtayo ng simbahan, nasaan ito ngayon? Kung ang mga apostol ay may continuity, sino ang may direct connection sa kanila? Hindi po sapat na basta naniniwala ka lang kay Jesus. Dahil kahit sa Biblia po, may visible church. In Acts chapter 2 verse 42 sinasabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Hindi po sila kanya-kanyang interpretasyon. May visible community, may authority, may continuity. Kaya ito pong mahalagang tanong. Kung ang Catholic Church ay may apostolic succession, may historical continuity, may preserved apostolic tombs, may teaching traced to the apostles, hindi ba dapat itong seryosong pag-isipan? Diba? Now, hindi po ito simpleng denomination lang. Ito po talagang dapat na maintindihan ng lahat. Ang Catholic Church ay hindi lang po isang maraming simbahan. Ito po ay historical continuation ng Apostolic Church. Now, Apostolic ba ang Catholic Church?
Yes, maliwanag po yan. Bakit? Dahil historical, makikita sa history and continuity nito, biblical, dahil itinatag ni Kristo at ng mga apostol, continuous, dahil hindi po naputol mula first century hanggang sa ngayon. Now, ito pang malalim na reality. Kapag may mga ibang sekta po na nagsasabing sila ang tunay, maaari po silang tanungin, saan ang historical continuity niyo? Nasaan ang apostolic succession? Nasaan ang direktang connection sa mga apostol? Nasaan ang patunay nito? Dahil ang tunay po na Apostolic Church ay hindi lang po claim, may historical evidence po yan. Ang pananampalatayang Katoliko po, ito'y hindi talaga bagong imbento. Hindi ito gawa lang ng isang preacher. Ito po ay pinasa mula sa mga apostol mismo sa pamamagitan ng teaching, ng succession, ng sacraments, ng simbahan. Kaya kung saan po naruroon ang mga apostol, naruroon po ang pundasyon. Kung nasaan ang kanilang turo, naruroon ang katotohanan. Kung nasaan ang continuity, naroroon ang Apostolic Church. Ang simbahan po na nag-ingat sa labi ng mga apostol, siya rin po ang simbahan na nag-ingat ng pananampalataya hanggang sa ngayon. Kaya kung sangayon po kayo sa video na ito, please comment down below. I stand in my Catholic faith. Please like and share, ibahagi po natin ito. At suportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.